Apo, gising ka na rin sa wakas. Pinag-alala mo ng sobra ang lolo mo. Lolo, sino po siya? Ay oo nga pala, bumangon ka na riyan, at magbigay galang sa bago mong master. Bumangon ka na riyan, at magbigay galang sa bago mong master. Ayos lang. Kagigising lang ni Lu Jining. Hayaan muna natin siyang magpahinga. Hindi ko na muna kayo aabalahin. Lalabas muna ako para maglakad-lakad. Si Lolo, bilang isang deity transformation cultivator, ay palaging mataas ang pride. Paano niya napasunod at nirespeto ng ganito si Lolo? Lolo, nasaan po sina ama at ina? Simula nang mawalan ka ng malay, naglibot na ang ina mo sa buong Qingzhou para maghanap ng mga eksperto. Pero tungkol sa paggising mo, nagpadala na ako ng mensahe sa kanila. Baka makauwi na rin sila sa loob ng 2 araw. Sabihin mo nga sa lolo, doon sa True Immortal Cave. Ano ba talagang nangyari? Gawa po iyon ni Ninunong Shuilian, isang natitirang kaluluwa niya. Nakita niyang mayroon akong lunar body, kaya sinubukan niyang sapian ako. Mabuti na lang at mayroon akong protective magic treasure na binigay mo. Kaya nakatakas ako ng bahagya, pero paglabas ko ng kuweba, hinimatay na ako. Buwisit na Ninunong Shuilian na yan. Lolo, yung lalaki po ba kanina ang nagligtas sa akin? Siya nga. Hindi ko rin alam ang pangalan ng dakilang immortal na yun. Hindi mo man lang alam ang pangalan niya. Tapos gusto mong maging master ko siya. Gusto ko lang manatili rito sa bahay, at magpaturo sa iyo ng cultivation, Lolo, para maalagan ko rin kayo. Ikaw talagang bata ka. Walang piging na hindi natatapos. Kami ng mga magulang mo, hindi ka namin mapoprotektahan habang buhay. Kapag lumakas ka na, edi mas madali mo na kaming maalagan, hindi ba? Sayang nga lang, baka hindi na umabot ang lolo, sa araw na maging malakas ka. Tama. Dito nga yun, ang lunar body. Nahanap ko rin sa wakas. Si Ninunong Shuilian. System, na-detect ang kaluluwa ni Ninunong Shuilian. Naghahandang umatake sa magiging disipulo mo. Naglalabas ng system task, palayasin ang nilalang na ito, upang makatanggap ng malaking pabuya. Matandang haklubang Shuilian. Ang lakas ng loob mong pag-interessen ang disipulo ko ah. Gusto mo na bang mamatay? Lu Jining. Maliit na sword flight lang pala eh. Ano ang magagawa mo sa akin? Bakit parang may mali? Siyam na antas ng espadang immortal. Ikaw na naman. Binabati kita, host, sa matagumpay na pagpuksa, ang natitirang kaluluwa ni Huyet Luyen Lauti. Namamahagi ng gantimpala ang sistema. 6 na antas ng Extreme Cold Sword Array. Maganda ito. Maraming salamat sa iyong tulong muli, Shang Xian. Wala iyon, maliit na bagay lang. Maraming salamat, Shang Xian, sa pagliligtas ng buhay ko. Ikaw talagang bata ka. Bakit mo pa ako tinatawag na Shang Xian? Tawagin mo akong Sufu. Sufu. Tinawag mo akong Sufu. Kaya mula ngayon, ikaw na ang Go NHI ko. Bibigyan kita ng regalo sa ating pagkikita. Ito ang Extreme Cold Sword Array. Kapag nahaharap ka sa panganib, kusa itong maa-activate. Sa isang iglap, maglalatag ng 6 na antas na formation. Talagang karapat dapat na maging isang tunay na immortal. Talagang nakakatakot. Maraming salamat, Sufu.
Ang batang ito ay 16 na taong gulang pa lamang. Kahit na mayroon lamang siyang mataas na antas ng spiritual root, ngunit mayroon na siyang cultivation sa 9 na antas ng chi refining. Ang katawang tayin na ito, talagang hindi biro ang reputasyon. Binabati kita, host, sa matagumpay na pagtanggap ng disipulo, na kumpleto ang 2 ng pangunahing misyon. Namamahagi ng gantimpala ang sistema. Suot iyan sword art. Nadagdagan ang haba ng buhay ng 300 taon. Kay Tian. Eksplosibong cultivation method para sa katawang tayin. Sufu. Pwede ba akong umalis pagkalipas ng ilang araw? Gusto kong hintayin ang aking mga magulang na bumalik, para makapagpaalam ng maayos sa kanila. Muntik ko nang makalimutan ang mahalagang bagay. Bukas ng gabi, huwag kalimutang isama ang Shangxian sa Lantern Festival, para ma-enjoy ang magandang tanawin ng ating Jiangcheng. Sige. Lu Jining. Sabi ni Lolo, gising ka na. Ama, ina, nakabalik na kayo. Anak, noong mga panahong walang malay ka, sobrang nag-alala kami ng ina mo. Ang sufo na ipinakilala sa akin ni Lolo, ang nagligtas at gumising sa akin. Mabuti at gising ka na. Mabuti at gising ka na. Ang nanakit sa akin, ay isang natitirang kaluluwa ng isang tunay na immortal. Kagabi ay umatake na naman siya sa ating pamilya, Lo. Ano? Pero gumamit lang ng isang espada ang sufu ko, at napatay na ang natitirang kaluluwa ng tunay na immortal na iyon. Ano? Ama. Sabi ng bata, ipinahanap niyo siya ng sufu, baka naman isang dakilang cultivator sa body integration realm, na may gusto sa kanyang katawang tayin. Body integration realm. Nakatanggap ng balita ang aking mga tauhan. Ang sect master ng Jinyang Holy Sect ay dumating na sa Jiangcheng. Yun Lai Tian, isang eksperto sa body integration realm. Bakit siya pupunta sa maliit nating Jiangcheng? Malamang, sa mga doktor na tumingin kay Lu Jining, may nagkalat tungkol sa kanyang katawang tayin. Kumalat na ang balita, ang anak ni Yun Lai Tian. Sabi nila may fire spirit body daw siya. Kahit na ang kalidad nito, ay hindi kasing ganda ng lunar body ni Jining. Pero kung makakapag-dual cultivation sila, malaki ang posibilidad na maging Great Sun Holy Body siya, ang banal na Panginoon ng Jinyang. Halatang gusto niyang gamitin si Jining bilang sakripisyo para sa fire spirit body ng anak niya, para piliting mag-evolve sa Great Sun Holy Body. Kung mangyayari yun, masisira ang landas ng pag-cultivate ng bata. Ang kapal naman ng mukha niya. Pero papayag ba ang master ni Jining? Sigurado ka ba na ang dakilang cultivator na ito ay talagang handang ipaglaban ng isang bagong tanggap na disipulo at kalabanin ng banal na Panginoon ng Jinyang, ang makapangyarihang body integration expert na yun? Ikaw talaga, masyadong maliit ang pananaw mo. Panaginip, narinig ko kay Jining, na ang senior na yun, ay nakapatay ng isang void immortal sa isang taga ng espada. Sino ba talaga ang magaling na taong yun? Ang kailangan mo lang malaman, ay tama ang napiling master ni Jining. Siguradong lalampasan niya ang mga narating natin. Master, ito na ba ang Lantern Festival ng Jiangcheng? Tama. Ang pinakamaganda ay ang Jiangnan. Binibining Lo, matagal na tayong hindi nagkita ah. Hifei Ang. Wala akong oras para pansinin ka ngayon. Kung alam mo ang makabubuti sa'yo, umalis ka na. Sleeping Beauty. Dahil gising ka na rin lang. Papupuntahin ko ang tatay ko. Bukas sa inyo para mamanhikan. Ano sa tingin mo? Bastos. Laking layaw si Jining mula pagkabata. Pero sa paglalakbay niya sa mundo ng martial arts sa hinaharap, siguradong makakaranas siya ng ganitong mga bagay. Tamang-tama ang pagkakataong ito, para matuto siyang harapin ito. Ang pamilya Hinang Jiangcheng ay walang kwenta. Kayo pala, banal na Panginoon, at Young Master yun. Kanina po, hindi ko sinadyang mabangga kayong dalawa. Pasensya na po. Lumayas ka.
Ikaw ba si Lu Jining? Ako nga. Salamat sa tulong mo, young master. Kung talagang gusto mong magpasalamat, bakit hindi na lang tayo maging dual cultivation partners? Ang tatay ko ngayon ay pupunta sa inyo para mamanhikan. Anong ibig mong sabihin, batang babae? Maraming babae ang nangangarap na makasal sa aming Jinyang Holy Sect. Ang magustuhan ka ng anak ko ay isang malaking biyaya para sa'yo. Ang mga plano ninyong dalawa ay masyado nang halata. Itigil nyo na yung mga kalokohan nyo. Lumayas kayo. Sino ka ba? Ang lakas ng loob mong hiyain ang aming Jinyang Holy Sect. Ako. Ako ang master niya. Sa tingin ko isa ka lang hamak na mortal. Karapat dapat ka bang maging master ng isang lunar body? Nakakatawa. Halika. Gumapang ka papunta rito. Palalampasin ko ang buhay mo ngayon. Ang bilis naman. Namamalikmata ba ako? Hindi ko man lang nakita ang pag-atake niya. Papatayin kita. Ginoo. Binubugbog mo ang anak sa mismong harapan ng tatay niya. Medyo bastos naman yata yun, di ba? Magaling. Kung walang modo ang anak, kasalanan ng ama. Kung hindi mo siya kayang turuan, ako na ang magtuturo sa kanya para sa'yo. Ginoo. Kailangang isama ko ang babaeng ito ngayon. Kung pipigilan mo ako, kakalabanin mo ang banal na sektang Jinyang. Walang kwentang banal na sektang Jinyang. Hindi ko pa naririnig yan. Si Master, handa siyang gawin ito para sa akin. Kahit pa makabangga niya ang isang malakas na cultivator sa body integration realm. Master. Ang Blazing Sun Punch ko ay nasa pinakamataas na antas na. Kahit ang mga kapwa cultivator sa body integration realm, kailangang gumamit ng magic item para sanggin ito. Nasalo niya ito nang walang gamit na kahit ano. Ano ba talaga ang antas ng taong ito? Sa lakas mong yan. Dapat matagal ka ng sikat sa Changzhou. Maaari ko bang malaman ang pangalan mo? Sektang Dautian, Master ng Bundok Yanzhou, Li Zhoujun, Master ng Bundok Yanzhou. Imposible. Ang Master ng Bundok Yanzhou, laging nakasakay sa Nine Dragon Chariot kapag lumalabas. Ang lakas ng loob mong magpanggap na siya. Hindi ka ba natatakot na? Patayin ka ng mga eksperto ng Sektang Dautian. Walang hiyang bata. Umayos ka. Master Li. Patawad at hindi ko naturuan ng maayos ang anak ko. Pasensya na po. Pag-uwi ko, talagang bubugbugin ko ang asong ito. Halika rito at lumuhad ka, kay Master Li, at sa kanyang tunay na disipulo, humingi ka ng tawad. Humihingi po ng tawad si Yunyang sa inyong dalawa. Patawad po, patawad po. Nagkamali po ako. Papatawarin ko kayo. Pero may isang kondisyon, tungkol sa nangyari ngayon. Huwag na huwag kayong maghihiganti. Sa pamilya Lo at sa Jiang Cheng. Maliwanag. Maliwanag po. Opo. Makakaalis na kayo. Master ng Bundok Yanzhou, mauuna na po kami. Maraming salamat sa tulong mo, Master. Wala yun. Huwag ka nang mahiya sa Master mo. Umuwi ka muna at magpaalam sa pamilya mo. Bukas na bukas, aalis na tayo. Pabalik sa Sektang Dautian. Sige po. Nagbibigay pugay ang disipulo sa Master ng Bundok. Pagbati sa Master ng Bundok Yanzhou. Ang mga taong ito ay mga kilalang malalakas na cultivator. Pero grabe ang respeto nila kay Master. Li Zhoujun. Saan ka ba nagpupunta nitong mga nakaraang araw? Ako. Nagbakasyon lang. Nag-travel ng konti. Ay oo nga pala. Kumuha na rin ako ng bagong disipulo. Katawan ng Taiyin. Tama, bata. Batiin mo na si Master Merong. Binabati po ni Jining si Master Merong. Bakit palagi ka na lang nakakakuha ng mga disipulong may matinding talento? Dahil siguro swerte ka sa asawa. Kung ano-ano na naman sinasabi mo sa harap ng mga bata. Ang magaling kong disipulo, nasaan si Sunan? Siya at si Shui Nianyao ay pumunta sa dinastiyang Shuhu para maghanap ng kayamanan sa isang low-level true immortal realm. Patay. Nasa panganib ang batang yun. Senior sister, ito pala ang sikat na Ice Water Secret Realm. Tama. Kaso ang spiritual energy rito, parang amoy dugo. Senior sister. Tingnan mo yun, malamang yan ang sinaunang buho ng sektang Ice Water. Welcome, mga magaganda. Halika kayo at paglingkuran niyo ako. Sino yan? Ang pangalan ko. Siguradong narinig niyo na. Ako si Ninunong Shui Lian.
Matandang magnanakaw na Shuelian. Di ba matagal ka nang kinulong ng sektang Dautian namin? Holy Grade Ice Spirit Root. Top Grade Water Spirit Root. Kumpleto na. Anong ibig mong sabihin? Ang hinahanap nyong kayamanan sa guho ng sektang Ice Water ay walang iba kundi ako. Ang mga cultivator na pumunta rito dati ay ginawa ko ng mga blood pills. At kayo, ang matagal ko nang hinahanap, na huling dalawa. Kapag nakumpleto ko na ang 79 na blood pills, makakagawa na ulit ako ng sariling katawan. At babalik ako ng walang katapat sa mundong ito. Kami ay mga tunay na disipulo ng sektang Dautian. Kapag pinatay mo kami, siguradong hindi ka palalampasin ng sektang Dautian. Sektang Dautian. Sektang Dautian nga ang gusto kong patayin eh. Sinong demonyo to? Na ang lakas ng loob pag-initan ang mga disipulo ko. Master. Isang body integration clone. Kahit pa ang tunay mong katawan ang pumunta rito, ang kaluluwa ko pa lang ay may lakas na ng Tribulation Realm. Gagawin din kitang pataba ko. Gusto mo talagang mamatay ah? Tinawag kang master ng batang to. Siguro isa kang mountain master ng sektang Dautian, no? Ipapatikim ko sa'yo ang pakiramdam ng mawasak ang clone. Master, Holy Grade Ice Spirit Root. Hindi na ako makapaghintay. Master ng Bundok Yanjo. Ang disipulo ko. Akala mo ba pwede mong saktan? Ano? Siya, disipulo mo siya. Nandito na rin lang tayo. Bakit ka ba tumatakbo? Wag. Ito ang junior sister mo, Lu Jining. Hello, senior sister Su, junior sister Lu, Sunan. Umuwi muna kayo at magpahinga ng mabuti. Pagkatapos, isama mo ang junior sister mo, para maging pamilyar siya sa bundok Yanjo natin. Huwag po kayong mag-alala, Master. Ipaubaya niyo na po sa akin ang bagay na ito. Pangatlo. Ito ang aking pangatlong clone ko ah. Li Joujun. Ang Li Joujun na ito. Palagi na lang akong kinakalaban. Kapag nabawi ko na ang aking pisikal na katawan, at bumalik sa pagiging true immortal, Li Joujun. Ang unang taong papatayin ko, ay ikaw. Ipadala ang utos sa Daling Dynasty. Ang mga kilos doon, kailangan ng bilisen, masusunod. Ama. Ang Daling Dynasty kamakailan, ay lalong nagiging mapusok. Bakit ka natataranta? Bilang isang crown prince. Kahit anong mangyari, kailangan mong manatiling kalmado. Hindi, ama, teji na tayong lahat. Baka ang ating Feather Clan, ay tuluyan ng maubos. May ipapakita akong magandang bagay sa iyo. Ama. Sumuko na ba kayo? Naghanda pa talaga kayo ng insenso para sa sarili nyo. Gunggong na bata ka. Gusto mo na bang matigok ang tatay mo? Gusto mo bang masipa sa mukha? Habang nandito ang bagay na ito, ang ating Divine Feather Dynasty ay walang kinatatakutan. Sira na yata ulo ni Ama. Babagsak na ang ating Divine Feather Dynasty. Hindi pinagpala ng langit ang Divine Feather. Bili na kayo. Mainit-init pang siopaw. Mabangong siopaw. Junior sister, sasabihin ko sa iyo, malapit sa Dautian Sect, ang daming masayang puntahan. Ngayon, isasama muna kita, para mamasyal. Sige po. Binibini, ang ganda mo talaga kapag suot mo yan. Ang saya naman. Halina tingnan nyo.
Bakit naman ganyan ang taong iyan? Binibini, napakabuti talaga ng puso mo. Nakatira lang ako malapit dito. Binibini, lubos-lubusin mo na ang kabaitan mo. Pwede mo ba akong ihatid pa uwi? Sige po, tutal, wala naman kaming gagawin ngayon. Ayos, tara na. Maraming salamat. Napakabuti mo talaga, Binibini. Hindi ko inaasahan na sa mismong ilalim ng Dautian Sect, sa mismong harapan nila, makakatagpo pa tayo ng Evil Cultivator. Ang dalawang batang babaeng ito, mukhang malapit na sa kapahamakan. Lola, malayo pa po ba tayo? Malapit na, sa unahan na. Lola, ito ba ang bahay nyo? Ito ang bahay ng matanda. Dahil nandito na tayo, aalis na kami. Napakabuti ninyong dalawang Binibini. Sa panahon ngayon, bihira na ang mabubuting tao. Pagbigyan nyo na ang matanda. Pumasok muna kayo at uminom ng mainit na tsaa bago umalis. Lola, may iba pa kaming gagawin, kaya hindi na. Inay. Gutom na si Dagwa. Dagwa, ang dalawang binibining ito ay mga tagapagligtas ng iyong ina. Buksan mo na ang pinto. Sige po, inay. Dalawang binibini. Pasensya na kayo. Ang anak ko mula nang ipinanganak ay may diferensya na sa pag-iisip. Ayos lang, walang anuman. Kung gayon, kayong dalawa, pumasok na kayo. Dalawang binibini. Mahirap lang ang matanda. Huwag sana kayong magtaka. Huwag po kayong mag-alala, Lola. Hindi namin kayo pagtatawanan. Binibini, dahil napakabuti ng puso mo. Parang isang buhay na Diyosa. Bakit hindi mo napagbigyan ang matanda sa isa ko pang kahilingan? Para makapahinga na ako ng mapayapa. Sabi ni Master, huwag daw akong basta-basta pumayag sa iba. Lola, sabihin niyo muna kung ano iyon. Susubukan ko ang aking makakaya. Batang Binibini. Gusto ko sanang magkaapo bago ako mamatay. Pero walang sino mang dalaga ang nagkakagusto sa aking anak. Binibini, tulungan mo na sana kami. Paano mangyayari iyon, Lola? Hindi ko pwedeng isakripisyo ang sarili ko para tumulong. Patawad pero hindi ko ito magagawa. Tumayo na po kayo, Binibini. Kung hindi ka papayag, mapipilitan akong gumamit ng dahas. Jindan Cultivator. Binibini, ikaw at ang anak ko, gagawa ng isang malusog na sanggol, ayos ba? Hindi, ito ay isang love go. Kapag naitanim na ito sa iyo, wala ka nang magagawa. Matandang bruha, kung susubukan mong saktan kaming dalawa ngayon, siguradong hindi ka palalampasin ng aming master. Kapag nangyari na ang dapat mangyari, wala na akong dapat ikatakot, dahil napakayabang mo, bata, ikaw na lang ang maging kabit ng anak ko. Sa itsura ng anak mo, gusto pa ng maraming asawa, nangangarap ka ng gising. Alis. Sino ka? Bakit mo sinisira ang plano ko? Evil Goo Master. Hindi ko inakalang makakatagpo ako rito. Mga masasamang nilalang. Dapat lang kayong patayin ng lahat. Isang hamak na Jindan Cultivator. Nangangahas na makialam sa negosyo ko. Pero dahil alam mo ang tungkol sa Evil Goo Master, siguradong alam mo rin kung ano ang mangyayari sa mga kumakalaban sa amin. Tama, kung nasa rurok pa rin ako ng kapangyarihan ko, hindi ko na kailangang gumalaw. Sa aura ko pa lang, kayang-kaya ko nang durugin ang katawan ng matandang hakluban na to. Dito mismo. Sayang nga lang, pero saktong-sakto talaga ang dating ko. Tamang-tama para magkaroon ng maraming asawa at kabit ang anak ko. Ang galing ng galawan kapag nahuli ka ng lola mo, sisiguraduhin kung susunod ka, at ituturo mo sa akin ang teknik na yan. Isang foundation establishment cultivator, pero may ganyang kabilis na reflexes. Kaya kailangan ko talagang patayin ang babaeng to ngayon, para wala nang sakit sa ulo sa future. Sa huli, hindi pa rin talaga kayang bawiin ang agwat natin sa cultivation level. Ano, mga ineng?
Araw-araw kong inaalagaan ng gubags ang balat ko. Ang katawan kong ito ay kasing tibay na ng isang soul formation cultivator. Dati akong tribulation stage cultivator sa nakaraang buhay ko. Tapos ngayon babagsak lang ako sa ganito. Binubugbog lang ng isang hamak na golden core cultivator. Ngayon, ipapadala ko na kayong dalawa para samahan ng anak ko. Anong formation to? Tier 6 na Extreme Cold Sword Array. Hindi. Muntik ko nang makalimutan. Nilagyan pala ni Master ang katawan ko ng isang life-saving formation.